Isang nakakatakot na gabi, nasaksihan ng pinuno ng mga matatanda ang mga komento at mga hula na ang kinatatakutang panahon ng Mapo ay mangyayari. Gayunpaman, ang sumusunod ay ang gininto ang panahon ng cultivation, habang sa rehiyon ng Soki ng Siyam na estado ay ipinanganak ang isang bata na gumagamit ng isang pambihirang espiritu na naglalakbay sa iba't ibang panahon, na lumilitaw lamang minsan sa 1,000 taon, na pinangalan ng Oreko. Makalipas ang 12 taon, ang Rock-in sa clan ay nagsagawa ng pagsusuri upang mag-recruit ng mga disipulo. Sinabi ng isang innkeeper na babae na nagngangalang Ray, sa lahat ng tao sa labas na puno na ang inn. Nang dumating ang mga iba pang kalahok, sinubukan nilang makuha ang VIP room para sa kanilang pananatili sa nayon. Gayunpaman tanging ang may dala ng espesyal na tiket lamang ang makaka-access nito. Pagkatapos ay biglang dumating si Oreko, hawak ang tiket sa kanyang kamay. Ipinakita niya ito kay Ray at nagpalipas ng gabi sa VIP room. Kinagabihan pinuntahan siya ni Kai, isang batang lagi nakapikit ang mata, na magiging lingkod niya kapalit ng pag-alam kung paano niya nakuha ang tiket. Kinabukasan, nadatnan ni Oreko si Ray na nagbebenta ng labanos upang manalo ng pusta laban sa pinuno. Inaalok niya ito na ibenta ang lahat ng labanos kapalit ng mga pagkain, kung saan siya ay sumang-ayon. Matalinong binihisan niya ng maskot si Kai at ang kanyang utusan na si Ocha, at ipinabenta sa kanila ang lahat ng kanyang mahiwagang labanos. Ayon sa pinagkasunduan, binibigyan siya ni Ray ng mga pagkain kasama ang isang pouch na naglalaman ng isang susi at isang barya. Nang sumunod na araw, dumating ang mga kalahok sa Golden Bridge, ang unang yugto ng pagsusulit, isang pagsubok na lubos na hindi pinagkakatiwalaan ng mga matatanda dahil ito ay ginawa ni Abo, isa sa mga matatanda na sikat sa pagiging walang hiya at kasuklam-suklam. Habang ang mga kalahok ay nagpapatuloy sa tulay, si Acho ay nakipagproblema sa isang matipunong batang lalaki, ngunit naligtas siya nang pumasok si Oreko. Lingid sa kanyang kaalaman, ibinaba ni Acho ang kanyang supot ng pera habang sila ay nagpapatuloy. Hindi nagtagal, ang grupo ay nakatagpo ng isang kakaibang fountain. Habang nalilito ang lahat, ipinaliwanag ni Oreko na ito ay isang converter ng 5 elemento. Kaya naman, ang paglalagay ng ginto ay magbibigay ng tubig, na maaaring makatulong sa susunod na pagsubok. Ang mga kalahok ay abala sa pagsisikap ng pagkalkal ng ginto sa tulay. Gayunpaman, maayos na kumukuha si Oreko ng maraming tubig sa pamamagitan ng paglalagay ng mga gold plate na bento box, kung saan ibinigay ito ni Ray kasama ang mga pagkain. Dahil sa pagkabigo, ang matipunong batang lalaki ay buong kasakiman na sinubukang kunin ang fountain, ngunit bumagsak ito, dahilan upang magsimulang matunaw ang tulay. Ligtas na nakarating sina Kai, Achu, at Oreko, gayunpaman maraming mga kalahok ang natanggal. Mula sa itaas, pinapanood ni Abo si Oreko, humanga sa kanyang mga kakayahan. Dumating ang mga kalahok sa ikalawang yugto ng pagsubok sa nayon ng Tugjin, kung saan nakakakuha si Oreko ng nakakabusog na pagkain kapalit ng tubig na dinala niya. Lumilipad sa selos ang tatlong lalaki na inapo ng pamilya Shaw at nag-aaway kay Oreko. Gayunpaman, sinabi ni Oreko ang mga tuntunin at mga pagbabawal ng karahasan sa nayon, at malakas na nagtawag. Biglang lumitaw ang isang ninja girl at binugbog ang mga lalaki sa kanilang katinuan. Sa gabi, si Oreko ay nagpasya kung paano papasa sa ikalawang yugto at ginamit sina Kai at Acho upang subaybayan ang nayon kinabukasan. Habang naggalugad si Acho ay nakilala ang isa sa mga kalahok, si Shushan at ang kanyang mga katapatan ay nagwawaksi habang nagbibigay siya ng impormasyon. Samantala sina Oreko at Kai ay nakatagpo kay Banho, na tinakot muli ng tatlong lalaki, kaya muli niyang tinatawag ang ninja sa kanila. Bagamat hiniling ni Buno na sumama sa kanila, tumanggi si Oreko. Sa isip niya, balak niya itong gamitin bilang source para makaalis. Napagtanto ni Oreko na mayroong sistema ng barter sa nayon. Pangalawa, hindi alam ng nayon ang tungkol sa pagsubok. Kaya't ang tanging paraan ng nayon ng Tuggan na hinarangan ng mga bundok ay upang makuha ang puso ng mga taga-nayon. Gaya ng hinulaan, nagkaproblema si Buno sa alkalde ng nayon, ang kanyang mistress na si Tita Ryu at ang kanyang asawa ay nag-aaway. Pinipili ang pagkakataon, pinahintulutan ni Oreko si Kai na lutasin ang salungatan. Nalutas ni Kai ang hindi pagkakaunawaan sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa alkalde at muling pag-iinit at pagmamahalan nila ng kanyang asawa.
Malapit na siyang magpakita sa paraan ng nayon, na naging unang kalahok na pumasa sa ikalawang yugto. Nang makita si Kai, alam na ngayon ng ibang mga kalahok kung ano ang gagawin at sinimulan nilang tulungan ang mga taga-nayon upang mahanap ang daan palabas. Gayunpaman, bago umalis binalaan ni Kai si Oreko tungkol sa katapatan ng kanyang lingkod na si Achu. Ibinigay niya sa kanya ang bag ng pera na nakuha niya kay Buno, na pinulot ito ng ihulog ni Achu sa tulay. Nang gabing iyon, binisita ni Achu si Oreko at sinabi sa kanya na nahanap na niya ang daan palabas. Bahagyang nagpakita siya na nalulungkot siya sa pag-alis sa kanyang amo. Inihagis ni Oreko ang supot ng pera sa kanya, na nagpapahintulot sa kanya na pumunta at galugarin ang kanyang paglilinang. Sa isang mabilis, kinuha ni Achu ang bag at nawala. Iniwang nag-iisa, pinagtaksilan ngunit may tiwala, si Oreko ay may mga plano kung paano malalampasan ang darating na yugto. Kinabukasan, nagsimula si Oreko sa isang bagong pagpapasya. Nagsimula si Oreko sa pagtulong sa isang ordinaryong babae na si Inko, na maghatid sa kanyang anak, isang guro sa paaralan. Sa paaralan, tinutulungan niya ang anak na tapusin ang tula at kapalit ay humihingi ng tuwalya na madalas niyang ginagamit. Sa iba pang napag-usapan, dinadala niya ang mabahong tuwalya kay Ho-chan, isang babaeng umiibig sa anak ni Inko, at binigyan siya ng steamed meat. Sa ganitong paraan, patuloy siyang nakikipagpalitan ng mga kalakal at natanggap ng lahat ng 120 taga-nayon. Gayunpaman, ang 120 ay hindi lahat ng taga-nayon. Matalinong sinimulan niyang galitin ang 3 lalaki, na nagudyok sa kanila sa karahasan upang ipatawag ang ninja girl, ang ika-121 taga-nayon. Tinanong niya ito kung paano niya makukuha ang kanyang pabor. Gayunpaman, umalis siya nang hindi nagbibigay ng tiyak na sagot. Sa pangalawang pagkakataon ay ipinatawag niya ito sa pamamagitan ng muling pagkuha sa mga lalaki sa problema. Dahil sa pagkabigo sa wakas ay humingi ng barya ang ninja, ang ginagamit na barya sa bundok ng Raken. Binigay ni Oreko sa kanya ang barya na natanggap niya mula kay Rei sa supot, ngunit nagbago ang kanyang isip. Sa halip ay sinisikap niyang pasimulan ng alkalde ng nayon na gumamit ng pera sa nayon, ngunit tumanggi ito. Sa susunod na pagtatangka ni Oreko na ipatawag si Rei na siya mismo ang nagpakita. Ibinigay niya sa kanya ang susi sa halip na ang barya, na ipinapaliwanag na ang barya ay malamang na isang bagay na gustong kunin sa kanya ng master ng laro. Gayunpaman, ang susi ay walang halaga sa kanya at ipinagpalit niya ito ng pera, na ibinalik niya sa kanyang pagpasa sa ikalawang yugto. Sa ikatlo at huling yugto ng pagsusulit sa Snow Blizzard Valley, nagpupumilit si Kai, Achu at ang iba pang mga kalahok at nagpasyang magsama-sama upang talunin ang mabigat na level 2 elephant monster. Gayunpaman, ang disenyo ng pagsubok ay nagpapalakas nito kapag nahaharap sa mas maraming kalahok na magkasama. Nalilito sa katawa-tawang disenyo ng pagsubok ni Abo, ang mga matatanda ay lalong nabigla ng si Oreko na inaakala na dapat ay nasa likod, ay nagpakita ng mga bagay tulad ng Cloud Stepping Shoes at ang Mystic Frost Sword. Ang mahinang pangangasiwa ni Abo ay umalis sa kaban ng gantimpala upang kalkulahin ang mga puntos ng mag-isa, na naging dahilan upang makakuha si Oreko ng mahahalagang sagradong bagay kapalit ng matataas na puntos na nakuha niya sa nayon. Nagtataka si Abo kung paano niya nagagawang mag-operate ng ganoong mataas na kalibre ng mga bagay nang walang pagsasanay. Sa isang iglap, natalo ni Oreko ang elepante, na nakalampas hindi lamang para sa kanya kundi para sa lahat ng 15 kalahok ng sabay-sabay. Habang nakatayo ang mga kalahok na nalilito, si Abo sa kanyang malagong kulay ube na buhok at puting damit, ay bumaba kay Oreko, para lamang mataranta sa pagkawala ng mga lihim na bagay. Sinisigawan niya si Oreko dahil sa pagsira sa kanyang mga setting ng pagsubok ng sabay-sabay, na ikinagulat niya nang malaman niyang siya ang master ng laro. Ipinatawag ng chief ang mga matatanda sa Stellar Peak upang pag-usapan ang bagay na ito. Nagtapos sila na magdaos ng isa pang pagsusulit kung saan susuriin nila ang mga kalahok ng isa-isa at tatanggalin sila ng naaayon. Ang mga matatanda ay nagkakaisang sumang-ayon sa 15 mga kalahok na dadalhin sa bulwagan ng pagsusulit. Sa pagdating ng mga kalahok, ipinapalam sa kanila na susuriin sila ng isa-isa. Pagkatapos ay tatalakayin ng mga matatanda ang mga resulta at 3 lamang sa 15 ang pipiliin bilang mga disipulo na kukunin. Dahil sa ayaw pangunahan ni Oreko, nauna si Shushan at sinuri muna, sinundan ni Achu at Buno. Sa wakas,
umakyat si Oreko sa podium at ang mga matatanda ay napabuntong hininga sa pagkabigla, na nasaksihan ang kanyang hindi pa nagagawang potensyal. Si Oreko ay tahanan ng isang bihirang celestial spirit, ang Void Spirit mismo. Gayunpaman, nang lumabas ang mga resulta ng pagsusulit, sina Shushan, Buno, at Acho ang napili bilang mga disipulo, na pinangunahan si Oreko palabas. Ang mga kalahok ay naguguluhan kung paano hindi napili si Oreko. Ipinaliwanag ng isang kinatawan ng mga matatanda kung bakit hindi napili sina Kai at Oreko. Ipinaliwanag niya na kahit na si Kai ay karapat-dapat para sa Ethereal Peak, hindi niya magagamit ang lahat ng potensyal na ito bilang isang disipulo at sa makatuwid ay hinalis. Gayunpaman, bibigyan siya ng liham ng rekomendasyon para mapili para sa sekta ng Manpo. Pagdating kay Oreko, ipinaliwanag niya na ang kanyang espiritu ay walang halaga maliban bilang isang bihirang collectible, dahil walang pamamaraan upang ma-handle ang celestial energy. Dahil napakatapang ng sarili, kumpiyansa si Oreko na sumulong, humihingi ng mga benepisyo kung siya ay kunin bilang isang bihirang collectible, na nagpapangiwi sa lahat. Ngunit ang sektor ay nangangailangan ng isang bagay na ibalik upang maibigay. Sa wakas ay binaliktad ni Oreko ang barya na itinago niya sa nayon at pinagbigyan ang anumang hiling niya. Hiniling ni Oreko na kunin bilang isang legacy na disipulo, at ibinibigay ang responsibilidad kay Abo mismo bilang kanyang guro. Dinala ni Abo si Oreko sa Amorphic Peak, kung saan siya nakatira. Gayunpaman, si Oreko ay hindi gaanong tumaas nang makakita ng isang rundown na bahay. Nag-interrogate pa siya at nalaman niyang nasa Jindy stage pa lang siya ng cultivation at nasa ikalima siya sa mga elder na hindi kapani-paniwala. Nang gabing iyon, walang kahihiyan silang pumapasok sa cafeteria ng mga disipulo sa labas ng court para kumain. Gayunpaman, gusto ni Oreko na tumugma siya sa kanyang matapang na enerhiya. Pagbalik sa bahay, inilagay ni Abo ang isang stack ng mga pagsubok sa harap niya at sinusuri kung siya nga ay isang talentado sa kanyang celestial spirit. Sa pagbibigay ng kanyang unang lecture, sinabi sa kanya ni Abo na dapat siyang maging matindi at brutal sa kanyang buhay ng paglilinang, kung hindi ang lahat ng bilis at lakas na ito ay walang kabuluhan. Lumipas ang 2 taon at ginugugol ni Oreko sa ilalim ni Abo ang kanyang mga araw sa pagpapaligo ng gamot na inutos niya, kasabay sa klase sa iba't ibang paksa kasama ang iba pang mga disipulo. Si Elder Con ay labis na nagmamahal sa Carefree Peak kung saan ginaganap ang mga klase. Sa kanyang klase, ipinaliwanag ni Elder Con ang kakilakilabot na edad ni Mapo na tumagal ng 200 taon, na nagdulot ng pagkamatay sa mundo ng cultivation. Pagkatapos nito ang mga estudyante ay tumungo para sa tanghalian sa cafeteria. Gayunpaman, si Oreko ay pagod na maging sentro ng atensyon sa Outer Court Disciples Cafeteria at lumabas upang subukan ang Inner Court Disciple Cafeteria. Sumilip siya nang mapagtanto na ang pagkain ay kakilakilabot at tumalikod. Sa kabutihang palad, nakita niya si Ray, na nagbibigay sa kanya ng mga cutlet ng baboy. Habang nakaupo sila, napag-isipan nila kung ano ang ginagawa ni Oreko sa kanyang paglilinang. Ipinaliwanag niya na plano niyang mag-invest ng 10 taon sa pag-abot sa kanyang genie stage. Iminumungkahi ni Ray na dapat din niyang suportahan ang martial arts at lakas ng katawan upang gawing mas madali ang target para sa kanya, at nagpa siya na turuan siya ng ilang mga diskarte. Dinala siya sa isang bukas na lugar, tinuturuan niya siya kung paano niya tipunin una ang Kai, at sa lalong madaling panahon ay may lilipat niya ito. Nagising si Oreko upang makita si Abo na lasing sa kanyang kama at nagising na inis na ipinaalam sa kanya na aalis siya para sa pagsasanay. Sinabi niya sa kanya na nakahanap siya ng isang mas mahusay na guro na nagturo sa kanya ng higit pa kaysa sa ginawa niya sa loob ng 2 taon. Dahil sa pagkabigo, hinamon siya ni Abo na dalhin ang guro na ito sa kanya at maaari niyang gawin ang kanyang paraan kung siya ay matatalo. Sinabihan ni Oreko si Ray na sumama at harapin si Abo. Gayunpaman, tumanggi siya hanggang sa insultuhin siya ni Oreko sa pamamagitan ng pagsasabi ng lahat ng mga nakakainsultong komento na sinabi ni Abo tungkol sa kanya, na nagpapaapoy sa kanya at humarap kay Abo. Nagising si Abo sa isang galit na si Ray, hinahamon siya sa isang tunggalian, at natalo ang pustahan na ginawa niya sa kalasingan. Pinayagan niya si Ray na humingi ng kahit ano, gayunpaman, ipinasa ito ni Ray kay Oreko. Hiniling ni Oreko kay Abo na turuan siya ng mga tunay na pamamaraan para sa kanyang paglilinang, kung saan nabigo si Abo, na sinasabing pakiramdam niya ay sinasayang niya ang kanyang oras.
Sa katunayan, si Abo ay naglalaan ng oras upang palakasin ang kanyang katawan para sa kanyang pang-araw-araw na pagpapaligo sa gamot. Dahil ang mga benepisyo ng paliguan ay nauubos, dapat itong mapunan ng regular, na nagkakahalaga ng maraming pera. Ipinaliwanag ni Abo na inihahanda niya siya upang simulan ang kanyang amorphic bones technique, na nangangailangan ng Gindi stage. Ipinaliwanag niya na ang Kai sa katawan ni Oreko ay madaling damaloy, kaya para mapanatili ang Kai, mas inuuna niya ang bodybuilding kaysa sa paglilinang. Pagkatapos ng kanyang paliguan, sinabi ni Abo kay Oreko ang tungkol sa kanyang amorphic bones technique. Ang kanyang diskarte ay minamalas dahil siya ang nag-formulate nito. Ang mga self-formulated na pamamaraan ay minamalas sa halip na ipinasa ang mga diskarte tulad ng Chase Stellar technique. Gayunpaman, ang mga amorphic bones ay maaaring magbago sa paglipas ng panahon, na ginagawa itong angkop para sa sino man na umangkop sa benepisyo mula sa isang update. Sa lalong madaling panahon ay sinimulan niya ang pagsasanay kay Oreko. Bagamat nakaramdam siya ng pagod sa mga pagsusuri, siya ay gumagawa ng maayos. Mapipigilan lang ni Oreko ang pagtagas ng kanyang Kai kapag naabot na niya ang ika-9 o ika-10 yugto ng amorphic bones. Ipinaliwanag niya na ganoon ang nararamdaman niya dahil ang mas mataas na antas ng mga diskarte sa amorphic bones ay mag-overwrite sa mga mas mababang antas ng diskarte tulad ng martial arts kapag natutunan. Hiniling ni Oreko kay Rey na maging guro niya at turuan siya ng martial arts na hindi maaaring ma-overwritten. Muli siyang sumang-ayon na turuan siya, na nakakatuwang turuan si Oreko. Ipinaliwanag ni Rey na tinuruan niya sana siya kung paano sumakay ng espada. Gayunpaman, ito ay para sa mga nakarating na sa yugto ng pundasyon. Kaya sa ngayon, tinuturuan niya siya ng isang agility skill na tinatawag na entangling steps. Sa pagsasanay, si Oreko ay nagsimulang maging mahusay dito. Ipinakilala pa siya ni Rey sa isang practice partner na Bear. Nang gabing iyon, pagkatapos ng pagsasanay, bumalik si Oreko sa isang morphic peak upang makita si Abo na seryosong nakalubog sa isang libro, ang kakanyahan ng Jingi. Ipinaliwanag ni Abo kay Oreko na sa lalong madaling panahon ay maabot niya ang ika-8 yugto ng amorphic bones at sa tulong nito ay dapat siyang gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Nangangahulugan ito na kailangan niyang kunin ang Sanguine Berry na matatagpuan sa Azure Cloud Peak, isang napaka-regulated na lugar na kahit ang chief ay humihingi ng pahintulot na makapasok. Ngunit ang Azure Cloud Peak Trail para sa mga disipulo upang mapabuti ang pagganap ay palaging isang paraan para makapasok siya. Narating ni Oreko si Gagko, isang senior na disipulo na namamahala sa trail na nahihirapang tanggihan ang isang legacy na disipulo. Sa kabila ng hindi niya tumutugma sa mga kinakailangan para sa pagpasok, kinonsulta niya si Elder Yukon, na nakakagulat na pumayag. Sa pagtatanong ni Oreko kay Rey ay binibigyan din siya ng isang sandata sa pagtatanggol sa sarili para sa kanyang paglalakbay, ang Cloud Sword, ang uri ng espada na sikat sa Anti-Empire at ginamit din ni Kai sa huling yugto ng pagsubok. Pagsasanay gamit ang espada, magiging handa na siya para sa trail sa Azure Cloud sa loob ng 7 araw. Ang mga disipulo ay nagtitipon sa pasukan ng Azure Cloud Peak, kasama sina Acho, Buno, Shushan, at 3 disipulo na inilagay ni Elder Kan, na pinamumunuan ni Nagagko at Kako. Sa pagpasok nila, tahimik na nakalusot si Achu sa 3 berdeng nilalang na mabilis na nagtago nang makarating sa kanilang destinasyon. Ipinaliwanag ni Gagko na 5 araw ang paglilitis sa ilalim ng pamumuno sa kanila ni Kako. Ang mga estudyante ay sumulong sa pagtakbo sa kagubatan, na iniiwan ang mga disipulo sa mababang antas na pagod na pagod. Gayunpaman nagulat si Gakko nang makitang nakasunod si Oreko. Nagagawa ni Gakko na pabilisin sila sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng motibasyon na kung maabot nila ang target sa loob ng 1 araw, maaari silang malayang gawin ang gusto nila sa susunod na 2 araw. Gumagana ito, at bumilis ang grupo. Maya-maya ay huminto na para magpahinga at kumain. Ipinaliwanag ni Gakko na ang pag-aani ng pagkain dito ay nangangailangan ng talino at herbalismo na dapat nilang natutunan sa mga klase. Humakbang si Shushan, na inihayag na siya ay isang A sa Intermediate Herbalism, ngunit natabunan ito nang magdala si Oreko ng isang grupo ng pagkain, na nagpahayag na siya ay isang A+ sa Professional Herbalism. Habang nagtitipon sila, kumakain at nag-uusap, naramdaman ni Kako na may gumagalaw patungo sa kanila sa pamamagitan ng kanyang cloud strain at inaalerto ang grupo.
Matapang at mapagkakatiwalaan, si Oreko ay humakbang sa unahan gamit ang kanyang Cloud Sword at humarap sa pamamagitan ng isang mabangis na fox. Umabanti si Oreko sa fox para lang malaman nila na lunar fox lang ito. Isang maliit na hayop na ang mga mata ay kumikinang na pula, na ginagawa itong magmukhang mabangis kapag ito lamang ang motibo ay makipaglaro sa mga tao. Ang grupo ay nagpatuloy sa paglalakbay sa pamamagitan ng kagubatan. Nang huminto sila, nagpasya si Acho na gamitin ang mga berdeng nilalang para takutin ang grupo at gampanan ang pagkabida. Lumitaw ang mga nilalang at si Acho na gumaganap na bayani ay humakbang. Gayunpaman, nagsitakbo ang mga nilalang at ang kinakaharap ni Acho ay ang higanteng halimaw na unggoy. Kaagad si Gako ang pumalit at inutusan si Kako na lumikas. Kasabay nito, pinipigilan niya ang halimaw na unggoy, ngunit habang tumatakbo ang grupo, nakaharap sila ng isa pang halimaw. Isang lunar hull ang nakatayo sa harap nila. Nasorpresa si Kako na hinahamon ni Oreko ang halimaw na lunar na nagpalabas ito ng forceful hull, at nagpatuloy upang bugbugin siya. Pagkatapos ay pinabagsak niya ang lunar hull kasama ang mga unggoy. Natalo ang mga halimaw ngunit nasugatan si Gako, pagkatapos nagpasya silang humingi ng tulong. Nang samantalahin ang pagkakataon, hiniling ni Oreko na ipatawag ang isang elder para tumulong. Ipinatawag ng grupo si Abo, bumaba siya at pinaalis ang grupo, gumawa ng pekeng dahilan na mananatili sila ni Oreko upang imbestigahan ang mga bagay. Malayang gawin ang gusto niya, ninakawan niya ang Asher Cloud Peak para sa mga mahahalagang bagay kasama si Oreko. Nang marinig ang ginawa ni Abo sa Asher Cloud Peak, hindi nasisiyahan ng mga elder lalo na si Elder Yukon, dahil may utang na loob siyang alagaan ang Asher Cloud Peak habang wala ang 7th Elder. Gayunpaman, walang pakialam ang 7th Elder at nawala si Abo, na nagbigay ng liham ng paghingi ng tawad na nagsasaad ng pagsaway sa kanyang mga kasalanan, na lahat ay huwad lamang. Gayunpaman, nag-iiwan siya ng isang detalyadong gabay sa kung paano magpatuloy sa kanyang mga amorphic bone sa kanyang pagkawala. Pagkatapos gumaling si Gako, sumama siya sa grupo upang pasalamatan si Oreko sa pagprotekta sa kanila sa paglilitis. Gayunpaman, si Buno ay nananatili sa likuran nang sila ay umalis, na humihiling kay Oreko na sanayin siya sa sining ng sword. Si Oreko ay naglagay ng kondisyon na siya ay susunod sa kanya, at si Buno ay sumang-ayon at sila ay nagsimulang magsanay. Habang nagsasanay, si Oreko ay nagudyok kay Buno na maging marahas, na nagpahatid kay Buno ng isang malakas na strike na ginawa siyang manhid. Kusang loob na nagpatama si Oreko dahil binanggit ni Abo sa guide na upang makapasok sa susunod na yugto ay dapat siyang gumawa ng isang nakamamatay na welga. Sa wakas ay mararamdaman na ni Oreko na gumagana ang mga amorphic bones. Ang pagsasanay kasama si Buno ay nakakatulong kay Oreko na palakasin ang sarili. Ngayon kailangan niyang makita ang pagunlad ng kanyang paglilinang. Sa kalagitnaan ng gabi, binisita niya si Ray at tinutulungan siya nito sa panloob na pagmamasid, isang paraan upang suriin ang pagunlad ng paglilinang ng isang tao. Pumikit si Oreko habang pinapadala ni Ray ang Kai, at pinaikot niya ito at nakikita ang maraming landas. Ipinaliwanag ni Ray na kapag bumuti na siya, mas makakakita pa siya. Sa susunod na pagpapakita niya kay Ray, nabalian na siya ng mga braso mula sa kanyang nakamamatay na mga kasanayan kay Buno. Muli nilang sinubukan ang panloob na pagsunod. Sa pagkakataong ito ay nakakita siya ng maraming mga haligi. Ang ilan sa mga ito ay kumikislap na ginto. Ipinaliwanag ni Ray na ang mga haligi ay ang kanyang mga buto at ang pagkutitap ay ang kanyang pagunlad. Gayunpaman mayroon lamang 4 hanggang 5 buto na kumikislap. Sa karagdagang pagunlad, magagawa rin niyang isynchronize ang pagkutitap. Upang mapataas ang kanyang pagunlad, dinala ni Orko si Buno kay Ray para sa isang masarap na pagkain, hindi katulad ng kinakain niya sa Outer Core Cafeteria, dahil lang sa gusto niya ang tagaluto doon. Iminungkahi niya na silang tatlo ay bumalik sa Asher Cloud Peak. Kailangan niyang handang alagaan siya dahil ang kanyang katawan ay makakaranas ng napakalaking pagbabago. Nagpasya silang magtungo sa loob ng 1 linggo at sa susunod na 5 araw. Nananatili si Oreko sa ni Ray na naghahanda para sa pambihirang tagumpay. Siya at si Ray ay sinubukan muli ang panloob na pagmamasid. Sa pagkakataong ito, naiayon na niya ang pagkutitap ng lahat ng 200 buto niya at sa sandaling gawin niya iyon, isang malakas na nagliliwanag na bagong isa ang lalabas. Nagpaparanas sa kanya ng matinding sakit habang sinusubukan ng bagong buto na kontrolin ang kanyang katawan. Sumisigaw siya sa sakit,
ngunit mabilis na humarang si Rey at pinaalis siya sa ulirat. Nakipag-away si Oreko sa isang disipulo para makapasok sa Azure Cloud Peak at nanalo ito sa pamamagitan ng pagpapakita nito sa Elder Seal na iniwan ni Abo. Nagtitipon ng tatlo sa pasukan ng Azure Cloud Peak. Doon ay hiningi niya ang buong pangalan ni Rey para sa permission form, at sinabi niyang Rey lang iyon. Sa ibang lugar, nakatayo ang mga Elder para salubungin ang ikapitong Elder sa kanilang tahanan. Ibinalik sa kanya ni Elder Yukon ang Azure Cloud Peak, para lang malaman niya na may pumasok dito. Nang makita si Oreko kasama si Rey, nataranta ang pinuno. Sa Azure Cloud Peak, nadatnan ng grupo ang Golden Snake na Carmine na umaatake kay Rey, ngunit tumalon siya pabalik at pinatay ito. Si Buno na nagtataka kung paano siya hindi nasaktan, ay nag-isip na ang mga chismis tungkol sa kanyang pagiging kamag-anak sa punong Elder ay totoo. Kinumpirma ni Rey ang pagtataka ni na Oreko at Buno, ngunit siya ay anak ng Chief. Matagal na ang nakalipas, nagpakita ang Nine-Tailed Fox, at upang sugpuin ito kinailangan ng punong magsagawa ng universal na banal na spell kasama ang isang sakripisyo ng kanyang sariling anak na babae na si Rey. Sa loob ng kanyang katawan nakulong ang kaluluwa ng halimaw, na parang si Naruto lang at Kurama. Habang nag-uusap sila, si Oreko ay agarang ipinatawag sa Pink Hall. Sa bulwagan, nakilala ni Oreko ang ikapitong matanda, si Gokon. Laking gulat niya nang makitang isa siyang itim na Elder. Mataas ang kanyang pananalita kay Abo, at idineklara na ang sinumang disipulo ni Abo ay disipulo niya. Nang maglaon, nag-aalok siya na tulungan si Oreko na umunlad sa susunod na yugto ng Amorphous Bones, dahil wala ng karagdagang gabay na naiwan ni Abo sa puntong ito, at binigyan siya ng tableta. Nagtanong si Oreko kung bakit masigasig si Gokon sa pagtulong sa kanya. Ipinaliwanag ni Gokon na siya ay tinanong ni Abo na tumulong. Ipinaliwanag pa niya kung paano siya naging alipin. Pagdating sa sekta ng Reagan, naniwala si Abo sa kanyang potensyal at pinahintulutan siyang maglinang, na ginawa siyang isa sa mga Elder ngayon. Kaya't ang isang kahilingan ni Abo ay mahal sa kanya. Sa Outer Disciples Cafeteria, si Oreko ay sinabihan ng tagapagluto na si Abo ay nagkaroon ng problema sa Sekyu sect at kino-question. Gayunpaman, sinabi niya sa kanya na huwag maliitin ang kanyang guro. Ang mga disipulo ay nagtitipon sa paligid ng bulwagan, ngunit isinasaalang-alang lamang ni Oreko ang lahat ng ito ay isa pang produkto ng pagiging pabayan ng kanyang guro. Nakipagkita siya kay Abo, na nagpapaliwanag kung paano siya nakatagpo ng isang sekta na tinatawag na Thousand Spirits na gumagamit ng essence at diskarte sa pagkulo ng dugo upang linangin, isang pamamaraan na nakakaubos ng habang buhay ng isang tao. Kinasusuklaman ni Abo ang pamamaraang ito dahil ginagawa nitong hindi karapat-dapat ang paglilinang sa totoong paraan nito. Nakipagduel siya sa ilang mga alagad na gumagawa sila ng kaguluhan. Si Oreko gayunpaman ay tinatanggap pa rin siya ng basta-basta at bilang isang airheaded. Ngunit walang kamalay-malay na nakikinig si Rey sa usapan at pinapayuhan siyang huwag maliitin siya. Ang Amorphous Bones na itinuro niya sa kanya ay ang tunay na pakikitungo, at siya mismo ay dumaan sa mga hindi pa nagagawang kaguluhan upang makarating sa kinaroroonan niya. Sa bulwagan, dumating si Abo upang ayusin ang mga bagay. Ang isang miyembro ng sektang Sekyu, si Shiho, ay nakipagtalo sa mga matatanda upang panagutin si Abo. Ininsulto niya si Gokon sa pagiging itim at sa makatuwid ay mababa, at inaakusahan ang mga matatanda sa pagprotekta kay Abo. Sagrado, nag-aalala siya na kung malantad siya sa kung paano niya nalinlang ang mga tao sa naubos na paraan ng paglilinang, makukulong siya habang buhay at mananagot sa pagsira sa reputasyon ng sektang Sekyu. Gayunpaman, kahit na ayaw ng mga matatanda kay Abo, at ang kanyang pagkatao ay nananatiling nagkakaisa sa kanyang pagtatanggol, lahat sila ay naniniwala na ang pahayag ni Abo ay totoo at hindi siya magsisinungaling. Dumating si Abo para hawakan ang mga bagay sa puntong ito. Nagpapasalamat sa mga matatanda sa paniniwala sa kanya, lumingon siya kay Shiho na humarap sa kanya. Bagamat nasa nascent stage na si Shiho, hinahamon niya ito sa isang tunggalian. Ginawang arena ng pinuno ang espasyo, at nagtipon ang mga disipulo upang panuurin ang tunggalian. Walang pakialam at nagre-relax, naglalagay si Oreko ng taya para sa tunggalian sa ibaba, habang si Abo ay nakatutok sa layunin at espada ni Shiho, nag-alok ng isang mahalagang premyo. Hinihiling niya na kung manalo siya, babawiin ni Shiho ang kanyang mga paghahabol at isuko ang kanyang mga mahahalagang bagay. Nagsimula ang tunggalian na may kumpiyansa si Shiho.
Ginawa niyang mabatong lupa ang arena, angkop na frame para gumana, at inatake si Abo gamit ang isang malakas na spell. Ngunit si Abo sa isang pagpindot ay madali itong mapahinto. Habang sumusulong ang tunggalian, agad na napagtanto ni Shiho na si Abo ay mas matalino. Ipinaliwanag niya na kahit na naabot niya ang entablado, napunta siya dito gamit ang diskarteng kumukulo ng dugo. Isang teknik na walang silbi dahil wala itong interior na ginagawang mas mahina kaysa sa isang tao kahit nasa Jindy stage. Ang kakayahan ng paglilinang ay ang pagsisikap para sa darating na tagumpay, hindi tulad niya, naabot niya ang yugto ng pagsusumikap. Tinanggap ni Shiho ang pagkatalo, iniabot ang kanyang mga mahahalagang bagay at ibinalik. Sa pagbabalik, nakipagkita siya kay Kosho, nananag sa kanya at ginawa siyang donkey dahil sa pagbabalik na natalo. Habang nagretiro si Kosher para sa gabi, umupo siya para mag-aral sa Reikan Sect. Gayunpaman, nagulat siya nang makita ang kaunting impormasyon tungkol sa mga ito, na nagiging dahilan upang maging interesado siya. Nagtalaga si Kosher ng 2 tao para makalusot sa Reikan Sect para mang-alap ng higit pang impormasyon at magpadala ng parsela sa Flying Sword para sa Chief of the Elders. Nang matanggap ang pakete, nakita niya ang 2 donkey burger sa loob at nalaman niya na ang mga ito ay gawa kay Shiho. Tinawag ng pinuno si Elder Reikan at ipinaliwanag na dapat nilang seryosohin ang mga bagay-bagay at simulan ang pagtingin sa rehiyon ng Seiko. Ang kanyang desisyon ay magpadala ng mga disipulo sa gitna sa lahat ng 9 na lugar. Sa una si Elder Yukon ay nag-aalala ngunit sa huli ay pumayag. Samantala, ang 2 hinirang na tao ay mukhang makakahanap ng gulo at natagpuan si Orko. Napagtanto na isa siyang legacy na disipulo, sumunod sila, ngunit nahuli niya at natalo. Pagkatapos ay nakipagkita si Orko sa kanyang pinuntahan, ang kanyang kaibigan na si Kai. Habang ang 2 lalaki ay bumalik upang ipaalam kay Kosher ang tungkol sa legacy na disipulo, at pinababalik upang magpatuloy sa pangangalap ng impormasyon. Sa Amorphic Peak, sinuhulan ni Orko si Abo para sabihin sa kanya ang relasyon nila ni Gokon. Bilang sagot, siya ay nagpadala ng isang malakas na pitik sa kanyang noo. Gayunpaman, wala itong epekto na napagtanto niya na naabot na niya ang ika-9 na yugto. Ipinaalam niya sa kanya na tinulungan siya ni Gokon na sumulong at hiniling sa kanya na magturo ng Amorphic Swords. Pinili ni Orko na matutunan ang Amorphic Sword sa pamamagitan ng karunungan, at sa lalong madaling panahon halos magsimula siyang magsaulo ng mga set ng mga diskarte sa espada. Kapag natutunan na niya ang lahat ng skill set, ibibigay niya sa kanya ang susunod niyang gawain, upang bumuo ng kanyang sariling estilo, dahil ang bawat isa ay kailangang magkaroon ng kanilang sariling paraan ng pakikipaglaban. Naguguluhan, umupo siya sa Outer Court Disciple Cafeteria kung saan ang tagapagluto ay nagtanong kung ayos lang siya. Sinabi sa kanya ni Orko ang gawaing ibinigay sa kanya. Pinapayuhan niya na ang karunungan ay iba sa talino at iyon ang dapat niyang lapitan. Napagtanto ni Orko na ang tagapagluto ay hindi isang ordinaryong tao ngunit isang bihasang mandirigma at hiniling sa kanya na turuan siya. Sa pagsasanay kasama niya sa loob ng ilang araw, nagawa niyang magsimulang humawak. Nang maglaon, ang pulutong ng mga disipulo ay nagtitipon habang ang mga matatanda ay naghahatid at nagpapaliwanag ng kanilang desisyon na simulan ang pagpapadala ng mga disipulo sa lahat ng 9 na estado, magkaroon ng karanasan at ibalik ang ulat. Sa bahay, ipinaliwanag ni Abo na isang pagkakataon para kay Orko na putulin ang emosyonal na ugnayan sa ordinaryong mundo, dahil ang mundo ng mga cultivators ay ibang-iba sa mundo ng isang karaniwang tao. Ang mga cultivators ay nabubuhay ng matagal na nakikita ang kanilang mga mahal sa buhay na pumasa at namamatay. Para sa kanyang paglalakbay, binibigyan niya siya ng dahilan at mahalagang espada. Gayunpaman, natutuwa lang si Orko na makauwi na. Ang mga disipulo ay nagsimulang umalis patungong States, kapwa sa pananabik at pagkalito. Kasama muli si Kai, nagsimulang maglakbay si Orko, patungo sa kanilang nayon. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na mai-upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.